Sabi sa pamahiin, masama daw isukat ang wedding gown bago ka ikasal. Hindi daw matutuloy ang kasal or worse, may hindi magandang mangyayari sa'yo. Totoo kaya yon? Kasi ako, sinukat ko yung wedding gown ko. Alam nyo ba guys, na 23 years old pa lang ako, pero malaki na ang kinikita ko. Nakakatuwa lang at nakakapag-provide na kami ng sarili naming mga pangailangan at natutupad at nabibili na namin kung anong gusto naming bilhin. Nakakapag-ipon kami at nakakatulong pa kami sa mga magulang namin. At kayang-kaya nyo rin to kahit nasa bahay lang kayo. Nung una nga hindi ako naniniwala na magla-live ka lang daw at kikita ka ng malaki. Pero dahil malakas ang loob ko, sinubukan ko. At after nga ng isang buwan, nakuha ko na yung sahod ko sa pagla-live ko. Dati nagtatanong lang ako kung paano to gawin. Ngayon, isa na ako sa kumikita ng malaki. At alam kong kayang-kaya nyo rin to kahit nasa bahay lang kayo. Susundin nyo lang yung mga steps na sasabihin ko. I-click at i-download mo lang yung link na nasa comment section. Step 2, mag-create ka lang ng account na nakakonect sa iyong Facebook or sa iyong cellphone number. Third is kailangan mong mag-live ng 1 to 2 hours per day at panigurado, kikita ka ng malaki kagaya namin. Kaya ano pang inaantay mo? Subukan mo na. Panigurado, kikita kayo dito kahit wala kayong viewers. Kaya ano pang inaantay nyo? Good luck guys and see you there! April 16, 2021, nag-propose sa akin si Mariano. Medyo matagal na panahon na din ang lumipas. Nag-ipon muna kasi kami bago kami magplano ng kasal. Nung medyo nakaipon-ipon na kami, dun na kami nag-start na mag-prepare. Kumuha kami ng wedding coordinator para hindi kami masyadong ma-stress sa pagpaplano ng aming wedding. Kasunod naman yan ay ibinok na rin namin ang simbahan kung saan namin gusto magpakasal. Dito nga pala namin napili sa Antipolo Cathedral. Bukod sa napakaganda ng simbahan, malapit lang din kasi ito sa bahay namin. Medyo maraming ang requirements sa simbahan kaya inisa-isa na rin namin itong tapusin. Kumuha na nga rin pala kami ng reception venue para hindi na namin to iintindihin. Nakakapagod magplano ng kasal pero masaya. Sunod-sunod na din namin inasikaso ang mga requirements kagaya ng Senomar, baptismal, birth certificate at iba pa. At dahil nga hindi pa nakukumpilan si Yano, ngayon pa lang siya kukumpilan dahil magpapakasal kami. Umati na nga rin pala kami sa mga seminars kagaya ng Precana. At syempre, naimbitahan tayo sa Itbulaga para i-share ang ating love story. Pagkatapos nga niyan, ginawa na namin yung mga prenup video at prenup photoshoot namin. Nag-customize na nga rin pala ako ng mga ibibigay ko na gift para sa mga entourage ko, ganun din si Yano. At syempre, bago kami mag-seminar, meron kaming mga ilang tanong na sinagutan. Simple lang naman yung mga questions. Kung ano yung mga nilulook forward mo sa magiging asawa mo at magiging pamilya nyo. At ngayong araw nga ay papunta kami ng Dragon 8 Mall. Dahil finally makukuha ko na yung wedding gown ko. Sobrang excited nga ako niyan at ayan na, sorry guys hindi ko muna ipapakita. Sabi nila, pwede naman daw isukat ang wedding gown. Pero pag nakuha at naiuwi mo na daw sa bahay, hindi mo na daw to pwede buksan at sukatin. So ang cute lang ng mga accessories na nakita namin. After nga din yan ay umuwi na kami. At ito nga si Mayor ay may fa-flower pa. Ito naman nga ang kinakikilig ko sa asawa ko. Dahil kahit kailan ay hindi siya nagbago sa akin. Ang sweet-sweet niya pa rin. Talagang hindi ako nagkamali ng lalaking mamahalin. Ang saya-saya ko lang dahil sa lahat ng pagod at hirap namin. Malapit na kami sa araw ng kasal namin. Thanks for watching!